Heto, pag-usapan natin itong sinabi ni Boying. Delikado, delikado. Heto. You see more of me in the next 7 years. Di ba? Oh. Yun ang masakit. The next 7 years, kahit mapalitan pa si Bongbong Marcos, ito ombudsman. Unless talagang mapatunayan na ang kanyang pagkaka-appoint ay labag sa batas. Pero kung hindi po, 7 taon po yan. Kahit na po si BP Sara pa ang maging presidente sa 2028, ito po, delikado yan. Dahil, bakit? Ito po ang mga plano niya. I intend to see Mayor Magalong to look at this evidence of rock netting the projects in the Cordilleras. Yun! Si Magalong naman ang binabanatan. So yung sa Cordilleras, pinapacheck kay Magalong, may pitik-pitik na to si Boying, ha? Nako. Mahalaga kasing maano natin lahat yan, makita natin lahat yan. Yan, ang gusto niya, makita lahat. Ang problema natin, yung corruption ngayon. Dahil ang kumukuha ng pera natin ngayon ay ang administrasyon. Ngayon tayo binabaha. Ang gusto niyang puntahan, Cordillera. Yung kay Magalong. Universe of crimes that may have happened. Ayan. So gusto niya yung sa universe. Universal. Oy, universal ang gusto niyang atake. Ibig sabihin, pangkalahatang korupsyon. Pero may problema po tayo dyan. Hindi lang flood control yan. Marami hong naging racket na dapat tingnan natin. And I intend to be hands-on in these things. Ang sipag mo, Boying! Yung buong problema ng Pilipinas, lahat ng korupsyon gusto niyang hindi lang flood control, lahat ng korupsyon. Yung korupsyon sa Cavite, sabi nga ni Congressman Kiko, kaya mo kayang silipin yung anak mo. Nako. Kasi pangkalahatan, hindi lang flood control projects. Kaya ang hihingi ko na sa taong bayan, sa ating mga kababayan, just be patient. Kami po ay nagmamadali, kami po ay hindi patulog-tulog, at ang kultura po dito sa Ombudsman, sisikapin po natin baguhin unti-unti para naman mas mabilis ang kilos ng lahat. Okay? Salamat. Salamat sa... Ang sabi ni Boying, hinihingi ang tulong nating mga mamamayan. Sila po ay nagmamadali at hindi sila patulog-tulog. At ginagawa niya para maayos ang institusyon ng ombudsman. Alam mo, Boying, Secretary Boying, ikaw ang sisira sa ombudsman. Ikaw ang sisira sa institusyon ng ombudsman. Ang problema nasa baha. Kung saan-saan nyo gustong dalahin. Dadalhin nyo kay Bangalong, dadalhin nyo kay PRRD, kasi pangkalahatan nito. Walang problema yan. Maganda yan. Basta sana ang motibo ay hindi pagtakpan ng mastermind. Kasi ang naiisip ng taong bayan dito, nililigaw mo ang usapin. Ganito ang gawin mo. Paulit-ulit kong binabanggit ito. Hindi ko maintindihan bakit itong mga abogado, bakit itong matataas na tao ay hindi nila makuha. Ang problema natin ngayon ay yung nakawan ngayon. Dahil patuloy tayo nagre-release ng pera, ninanakaw. Dahil dyan sa ghost projects. Yung problema dati, nanakaw na yun eh. Hayaan na muna natin. Ang importante, tumbukin mo muna yung mastermind ngayon. Pag nahuli yung mastermind, titigil ang korupsyon ngayon. Yung paglabas ng pera ng Pilipinas, titigil. Yung mga nagugutom na mga Pilipino, makakakain muli, makakapag-create ng trabaho, makakapag-create ng makatrabaho, tataas ang ekonomiya, tapos mahihinto ang baha. Maliligtas natin yung mga nalulunod. Kumbagat sa isang pasyente, stop the bleeding first. Pagka nakakulong na yung mastermind, pumunta ka dun sa iba. Ibig sabihin, nahinto na ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Ano ang mahirap intindihin? Bakit uhunahin mo yung nakaraan? Ba't hindi mo unahin ngayon? Hindi ka namang bobong abogado. UP ka pa nga eh.
stop ka pa eh. Unahin muna. Pag nakuha nyo yung mastermind, hindi yung pipitsuging contractor, wala akong pakialam dyan. Sa mga DPWH, wala akong pakialam dyan. Habulin muna yung mastermind and then, saka yung iba. Sa laki ng problema ng korupsyon ng Pilipinas, doon mo pa gustong unahin. Sa Davao, sa Cordillera. Halatang halata ka naman. Parang kang nagsasalita na sinasabi mo sa taong bayan, ikaw ay mistiso. At gagawin natin lahat na makakaya natin para tayo ay pumuti. Magugluta tayo, maliligo tayo araw-araw. Pero nakikita ng taong bayan, maitim ka pa rin. Ganyan po, contradicting yung sinasabi mo sa kulay mo. Contradicting yung sinasabi mo sa dapat na nakakamta ng mga Pilipino. Diba? Ito inililihis eh. Ayaw nating isipin na ikaw ay pinoprotektahan mo yung mastermind ng ghost projects. Ito pa, isa pa, tingnan nyo pa ito. Ito, pakinggan naman natin si Azurin. ICI naman yung kanina, ombudsman, tinitingnan natin ang direksyon ng ombudsman. Ngayon, tingnan natin yung ICI. Yung ICI, ito yung nag-iimbestiga patungkol dito sa mga flood control projects. Yung ombudsman, iba na istorya. Hindi na siya sa flood control magko-concentrate. Ito, ICI, nakafocus talaga ito sa flood control, sa ghost projects. O, tingnan natin, ha? Wala pa kami nakikita na but definitely, ang umpisa kasi ng investigation dyan is dun sa babae, dun sa district, yan. We just follow yung paper trail siguro. Yan, wala pa silang nakikita. Nalulunod na yung mga kababayan natin sa ghost projects, sa baha. Itong nag-iimbestiga na tinalaga ni Marcos, wala pa rin nakikita. At ang gustong simulan, galing sa baba. Hindi natin masabi pa sa ngayon. Ano po question? Yung sino yung mga makakasuhan sir, wala pa naman. Sino yung makakasuhan? Report sir. It will depend on the evidence, no? Kung anong ebidensya meron kami makukuha, di syempre sila yung mailalagay. Sino yung makakasuhan? Depende sa ebidensya nila. At kung sino yung may ebidensya yung ilalagay. Ang problema, walang makakasuhang politiko. Wala pa. So in short, wala silang nakikitang ebidensya. Anong klaseng ICI ba ito? Gusto nyo malaman kung bakit wala silang nakikita? Papaliwanag ko maya-maya. Doon sa aming referral as persons who may be responsible. So, gaya nung dating, like the first referral that we filed before the ombudsman, it will be evidence-based. Evidence-based. Okay. Ganito po yan. Gusto nilang simulan sa ilalim. Ang dami nyo nang narinig sa Senado na binabanggit na si Tambi tsaka si Saldi. Gusto nyo pa rin simulan sa ilalim. Imbestigahan nyo si Tambi at si Saldi, marami kayong makukuhang ebidensya. Hindi ko maintindihan, why are you protecting the king? Ganyan po kasi lumalabas. Totoo man yan or hindi dahil gusto nyo sa ilalim magsimula. Dalawa lang po yan kung bakit kayo walang makuhang ebidensya. Kasi nga, sa ilalim kayo nagsisimula. Kung sinimulan nyo na kay Tambi at kay Saldi, meron na. Siguradong meron kayo makukuha agad-agad. Pero higit sa lahat, ito po ang problema ninyo. Hindi nyo kasi inopen sa publiko. Gusto nyo yung investigasyon secret. Kayo-kayo lang ang mag-iimbestiga. Ang tigas ng ulo ninyo. Sinasabi na ng Iglesia ni Cristo, sinasabi na ng taong bayan, sinasabi ng mga ibang senador, sinasabi ng ibang politiko. I-public nyo po yung investigasyon nyo. Parehas kayo ng amo ninyo, si Bongbong Marcos, hindi marunong makinig. Kaya until now, instead na sinasalubong ni Bongbong Marcos yung problema, kaya wala siyang masolusyonan kasi hindi marunong makinig. Ang pinapakinggan niya multo. Baka kayo, gusto nyo rin magtanong sa tatay nyo. Baka gusto nyo rin magtanong sa multo. Ang lakas na ng sigaw ng taong bayan
na i-public ninyo yung investigasyon. Ayaw nyong gawin eh. Kasi pag pinablik nyo yan, maraming lalantad. Yung iba may mga suggestion. Yung iba, halimbawa, yung mga bagman, yung mga security, di ba merong isang Marines, may Marines na umamin. Pag nakikita niya yung investigasyon, naku, matutumbok ako, aamin na rin. Sa madaling salita, kung yan ay isa publiko, maraming makakaalam. Maraming makikita. Ay, oo, nakikita ko yan. Yung kapitbahay ko, ganyan, lagi silang bagbag. Bahay to ni ganito, bahay to ni ganyan. Oo, ito yung kapitbahay ko, siya yung security. Marami kang makukuha. Hindi kasi kayo open eh. Akala nyo sobrang talino nyo na kayo lang ang pwedeng makaalam. Hindi kayo bukas sa suggestion ng taong bayan. Kaya palpak tong gobyernong ito eh. So yung ombudsman, inuuna yung problema dati. Ito namang ICI na dapat nag-iimbestiga ng baha, ang gustong i-focus yung mga bubwit, yung mga buitre. Pero yung mga buhaya ayaw nilang unahin. Tingnan nyo kung paano nililigaw ng administrasyong ito ang investigasyon. Di umano. Kasi andyan lahat to. Tumutukoy ba? Hindi. Isa lang ang tanong ko sa inyo mga kababayan, pakilagay nyo po dyan. Pumupunta ba? Minamadali ba? Inuuna ba ang mastermind? Yun lang eh.